was a delivery done in of the 18 Marines. Supposedly the joint affidavit of the 18 Marines pointed to a delivery to one of the Congress persons, no? One of the congressmen or congresswomen. But when we investigated that angle, it appears that this delivery was done during the time of Speaker Lord Velasco. The plot thickens sa issue ng ex-Marines at bagman umano ni Saldico. Lumitaw na rin kasi ang pangalan ni dating Speaker Lord Alan Velasco. Sa Malacanang naman, panibagong rigodon ang umuugong. On the way out na raw si Henry Aguda. Target naman ng investigasyon si Ted Herbosa. Magandang gabi. Ako si Willard Cheng. Napapanood tayo sa Free TV Channel 31. At ako si Corina Sanchez Rojas. Simulan na natin ang agenda. Exclusive Health Secretary Ted Herbosa pinaiimbestigahan ng NUP dahil sa umano'y bid rigging. Rigodon sa DICT, Secretary Henry Aguda, posible umanong palitan ni Edwin Lasierda. May pagmanipula ng timeline, paghahatid ng male-maletang pera, Duterte admin pa raw nangyari ayon kay Ombudsman Boying Remulla. Takot daw kay Ramil Madriaga, VP Sara, pinatutsadahan ni Congressman Joel Chua. Lilitaw pero hindi sa Senado. Senador Bato de la Rosa gustong dumalo sa shooting competition sa Baguio City. Halaga ng piso sumadsad sa bagong record low kontra dolyar. At malabo na sa PBA, Dwight Howard magre-retire na. Hot water ngayon si Health Secretary Ted Herbosa. Gusto kasing paimbestigahan ng second biggest political party sa Kamara ang umano'y bid rigging sa mobile primary care facilities ng kanyang ahensya. Narito ang exclusive agenda report ni Pierre Pastor. Hindi maisasantabi ang umano'y anomalya sa procurement ng Mobile Primary Care Facilities o MPCF ng Health Department. Hindi kasi ito tinutulugan at may mga nais buksan ang investigasyon tungkol dito, tulad ni Quezon City Representative Franz Pumaren ng National Unity Party o NUP. Naghanda na si Pumaren ng resolusyon para siyasatin ng House Committee on Good Government and Public Accountability at Committee on Health ang bidding na ginawa ng DOH para sa mga pasilidad na nagkakahalaga ng 1.8 billion pesos. Kasunod ito ng reklamong inihain sa Office of the Ombudsman laban kay Health Secretary Ted Herbosa at ilan pang DOH officials kaugnay ng umano'y bid rigging. Suportado ni NUP Chair at House Deputy Speaker Ronaldo Puno ang resolusyon ni Pumaren. Anya, kapag questionableng paggamit ng public funds ang pinag-uusapan, hindi ito dapat ipagwalang bahala ng Kongreso. Dagdag ni Puno, sa laki ng halaga, hindi pwedeng hindi ito ipaliwanag ng DOH. Ang mobile primary care facilities ay gagamitin dapat para matugunan ang medical needs ng mga naninirahan sa malalayo at liblib na lugar. Ayon sa NUP, magpapatuloy ang pakikipagtulungan ng partido sa mga miyembro ng Kamara para maimbestigahan ang issue at magkaroon ng reforma sa procurement laws ng bansa. Para sa agenda, Pierre Pastor, Billionaire News Channel. May umuugong na namang rigodon matapos ang pagtanggal kay Cristina Frasco bilang Tourism Secretary. Ayon sa Politico website, pinag-uusapan na raw ang pagsibak kay DICT Secretary Henry Aguda at isa raw si former presidential spokesperson and BNC host Edwin Lasierda sa mga possible replacement.
Naharap si Aguda sa ilang kontrobersya tulad ng mga questionableng procurement processes at management issues sa ahensya. Maikli naman ang sagot ng Malacanang nang tanungin tungkol dito. Not true. Patuloy daw na atakihin ng Iran na ang US bases sa Middle East. Ito ang banta ng bagong Supreme Leader nila ng Tehran bilang ganti sa madugong opensiba ng Israel at Amerika. Narito ang agenda report ni Francis Folve. Walang balak umatras ang Iran. Yan ang malinaw matapos ang kauna-unahang pahayag ng bagong Supreme Leader na si Mojtaba Khamenei. Ipaghihiganti raw niya ang mga namatay sa opensiba ng Israel at Amerika, kabilang ang kanyang ama at dating Supreme Leader na si Ali Khamenei. Binalaan din ni Mojtaba ang ilang Gulf nations na isara na ang US bases sa kanilang teritoryo dahil patuloy itong aatakihin ng Tehran. Ang Strait of Hormuz, kung saan dumaraan ang 1/5 o 20% ng langis ng mundo, mananatili rin daw sarado. Sa ika-14 na araw ng gera, minaliit ng US ang mga banta ni Mojtaba. Ayon sa US Central Command, Iran is losing air capability day by day. Wala pa rin katiyakan kung kailan matatapos ang sigalot sa Middle East. Kaya naman may babala ang United Nations. The region is home to some of the largest numbers of people in need of humanitarian assistance globally. The recent escalation risks deepening civilian suffering and causing further damage to already fragile civilian infrastructure. De-escalation at dialogue at proteksyon ng mga sibilyan ang panawagan ng UN. Para sa agenda, Francis Polbe, Billionario News Channel. Nakipagkita si Israeli President Isaac Herzog sa asawa ng Pinay caregiver na si Mary Ann De Vera para ipabot ang pakikiramay. Namatay si Mary Ann sa isang Iranian missile attack sa Israel. Kinilala ni Herzog ang sakripisyo ng OFW at tiniyak ang suporta ng kanyang pamahalaan sa naulilang pamilya. Umabot na sa higit 100 piso ang presyo ng diesel sa isang gasolinahan sa Quezon City. Ito ay agad naming ipinarating sa Department of Energy. Tiniyak naman ng DSWD na kasado na ang pamimigay ng ayuda sa mga PUV driver. Narito ang exclusive agenda report ni Isaiah Mirafuentes ng Abante. Ramdam ang epekto ng krisis sa Middle East sa buong mundo, kabilang na sa Pilipinas. Sumirit ang presyo ng produktong petrolyo sa bansa, kaya ang mga tsuper umaalma. Pinuntahan ng Billionaire News Channel ang gasolinahang ito sa Kalayaan Avenue sa Quezon City na halos wala nang nagpapakarga. Paano ba naman kasi umabot na ang diesel sa 112 pesos kada litro? Ayon sa mga gasoline attendant, doble ang itinaas nito kumpara sa noong nakaraang linggo. Sobrang ang taas ng produkto, kaya gawa nga ng 'di ba crisis natin sa gera. Kaya Kailan nag-start? nung nito lang po, yung mga weekly lang. Katwiran nila, mahal na rin kasi ang nakukuha nilang krudo mula sa kanilang supplier. Sobrang mahal ng gas. Kaya yung iba, imbis mapunta doon mapunta sa amin, napupunta na sa kabila kasi mababa sa iba. Binagtas namin ang Kalayaan Avenue. May katapat itong gasolinahan rin, pero nasa 81 pesos per liter lang ang diesel. Ang mga katabi pa nito, naglalaro lang sa 80 to 85 pesos ang presyo. Naiparating na namin sa Department of Energy ang impormasyon. Nangako naman ng DSWD na magbibigay ito ng 5,000 cash relief assistance sa mga PUV drivers. Ang una natin nga ilalatag ay tricycle drivers kasi mas mabilis kunin yung listahan yan sa mga local government units. Starting Tuesday, pag nag-payout tayo, mabilisan to. Ang hihingiin lang namin driver's license, official at yung photocopy nito. Wala nang ibang papel para hindi naaantala yung kanilang paghanap buhay. Matapos sa mga tricycle driver, mabibigay rin raw sila ng subsidiya sa mga tsuper ng jeep. Uunahin muna nila dito sa Metro Manila at agaran raw nilang isusunod ang mga taga-probinsya. Para sa agenda, Isaiah Mirafuentes, Abante. Binigyan ng visa relief ng DOJ ang mga dayuhang na stranded sa Pilipinas dahil sa tensyon sa Middle East.
Sa direktiba ni Justice Secretary Frederick Vida, pinayagang manatili hanggang April 1 ang mga foreign national na nag-expire ang visa noong February 28. Libre raw ito at walang multa sa Bureau of Immigration. Ligtas nang nakabalik sa Pilipinas ang 24 na distressed OFW mula Jeddah, Saudi Arabia matapos ang repatriation mission sa tulong ng Singapore government. Nakipag-ugnayan ng Philippine Consulate sa Singapore dahil sa kakulangan ng flights sa gitna ng sigalot sa Middle East. Dumaan muna ang mga balikbayan sa Singapore kaninang madaling araw bago tuluyang lumipad pauwi ng Maynila. Hanggang March 31 na lang ang operasyon ng Independent Commission for Infrastructure o ICI. Ayon sa komisyon, natapos na nito ang mandato ng Pangulo na imbestigahan ang flood control scandal. Nabigay na rin ito ang lahat ng findings at ebidensya sa Office of the Ombudsman matapos ang 6 na buwang pagtatrabaho. Bukod sa 200 malalaking kahon na naglalaman ng mga dokumento, hawak na rin ng Ombudsman ang digital files at hard drives. The thrust of this office is actually to build up the cases well enough so that we follow a higher standard of reasonable certainty of conviction, and that when the time comes to file the case, we'll be ready to present our case continuously until the end of our presentation of evidence, so that we may rest our case as prosecutors, as the Ombudsman, the Office of the Special Prosecutor, may be able to rest its case continuously. Duda si Ombudsman Boying Remulla sa revelasyon ng nagpakilalang dating Marines tungkol sa umano'y cash deliveries nila sa ilang mambabatas. Tila pinaglaruan daw ang timeline ng mga litrato para palabasing nangyari ang mga ito sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon. Narito ang agenda report ni Joan Manalo. May manipulation of facts daw na nangyari sa sinumpaang salaysay ng 18 nagpakilalang ex-Marines. Dahil nangyari raw ang paghahatid ng mali-maletang pera noong panahon pa ni Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla. There was a delivery done in of the 18 Marines. Supposedly the joint affidavit of the 18 Marines pointed to a delivery to one of the Congress persons, no? One of the congressmen or congresswomen. But when we investigated that angle, it appears that this delivery was done during the time of Speaker Lord Velasco. That picture that was put in the affidavit was done during the time of Speaker Lord Velasco. Nalaman daw ito ni Remulla mula sa isang intelligence report. So it is not an entirely accurate depiction of even pictures. What you see here is really a manipulation of facts to make it appear that that was that. But actually, they were playing with timelines. And this is one timeline that they played with, that this happened before the term of President Marcos. Kaya mahalagaan niya na magsumite ng kanya-kanyang affidavit ang umano'y dating Marines para malaman ang personal knowledge ng bawat isa tungkol sa umano'y cash deliveries. Tinukoy din ni Remulla ang dating mambabatas na si Mike Defensor na nasa likod umano ng litrato at kwentong nasa salaysay ng ex-Marines. I have reason to believe that Mike Defensor was called to task already by people concerned with that picture that was shown. He was instrumental in putting together the affidavit. I think we all know that. Pinadalhan na rin ng summon ng Ombudsman ng 18 alleged ex-Marines. Para sa agenda, Joan Manalo, Billionaire News Channel. Pinuna ni former Congressman Mike Defensor ang investigasyon ng NBI sa alegasyon ng mga dati umanong Marines at bagmen ni Zaldico na nagdala sila ng mali-maletang pera sa mga politiko. Ang ahensya nagmumukha raw abogado ng mga akusado. The burden of proof lies with the accuser. Pero para kay Mike Defensor, hindi dapat ang dati umanong Marines ang iniimbestigahan. Hindi ba kayo nagtataka na yung NBI
ang siyang nagiging defense lawyer ng mga akusado. Dapat yung ina-accuse o yung sinasabing involved doon sa tumanggap na pera, gumawa ng depensa sa sarili nila. Sa On Point ng Bilyonaryo News Channel, pinatotohanan naman ng dating mambabatas ang pahayag sa atin ni NBI Director Melvin Matibag na hindi lahat ng alleged 18 bagmen ay naka-assign kay Zaldico. Minsan naka-assign sila sa isang grupo, sa member of the family, kuminsan doon sa asawa. Pero sa delivery, lahat sila may involvement kasi nagkakaroon ng shifting eh. When I asked them, sabi ko, anong tingin niyo yung minimum delivery? Ang minimum mo namin, sir, mga 500 million. Maximum, mga 4 billion. And this is 3 times a week. And that's about 33 months kasi 2 taon. Sa panayam sa On Point nitong Lunes, sinabi rin ni Matibag na mayroon silang certification na never nagkasama sa pag-deliver si Nako at umano'y ex-marine na si Bernard Tube. Stand by the statement of the Marine who stated that mukhang mali yung timeline na pinagamitan ng Air Taxi PH. Muli, giniit ni Defensor ang suporta sa affidavit ng mga umano'y bagman. Consistently, Martin Romualdez is being mentioned. Sergeant Cotesa mentioned him, si Zaldico mentioned him, pero hanggang ngayon di nila pinapatawag at walang kaso. Kinumpirma rin ni Defensor na may mga retired officer na nakausap ang alleged Marines bago ang kontrobersyal na press conference nila noong February 24. Ayon kay Defensor, nasa bansa pa ang dating Marine at whistleblower na si Orly Gutesa. Nanggaling daw ang impormasyon sa dati nitong mga komrad. No show sa NBI si dating World Evangelical Alliance Secretary General Efrain Tendero. Siya ang lumagdang witness sa joint affidavit ng 18 alleged ex-Marines at bagmen umano ni resigned Congressman Zaldico. Kabilang siya sa mga sinobpina sa nagpapatuloy na investigasyon ng ahensya. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, ang counsel lang ni Tendero ang sumipot at nagsumite ng affidavit. Hindi by Timagin kasi buti nagpasa ng affidavit. We'll review the affidavit. Kasi investigation to sa Pina eh. Ba't magbigay affidavit, question and answer yun dapat eh. Una nang kinumpirma ni Tendero ang pagtestigo sa joint affidavit pero kanyang itinanggi na personal niyang kilala ang mga umano'y ex-Marines. Kaya't makakausap po natin ngayon si NBI Director Melvin Matibag. Magandang gabi po sa inyo, Attorney Matibag. Magandang gabi po, Ma'am Corina, at sa lahat po ng nanonood ng inyong programa, isang magandang gabi po. Salamat po. Opo, so kayo po'y pinagbibintangang nag-aabogado daw para sa mga akusado sa ex-Marines issue. Ayon kay Mike Defensor, ano po ang inyong opinion? Hindi ko po alam kung saan nanggagaling yung sinasabi niya nag-aabogado kasi kami ginagawa lang po namin yung aming mandato na sinampuin na namin kami. At ang nakakatuwa nga dito, dumating dito si dating Congressman Mike Defensor kasama yung asawa niya at ang kanyang abogado. Hindi naman po nagpa-interview sa aming mga ahente, pero napakahaba po ng interview sa mga media na nandirito po noong araw na yon. So sa amin po, parehas lang po ito. Meron po kaming direksyon na sinusundan na kailangan naming imbestigahan po yung buong joint affidavit at ang circumstances surrounding sa affidavit. But are all of the accused allowed to defend themselves with their own counsel? Ganito nga po yung nangyari dyan eh. Kaya mapapansin nyo po kung mapanood nyo po yung statement ni Atty. Topacio at ni Atty. Baligod. Magkasaliwat po eh. Sinasabi ni Atty. Baligod, pinayagan nila na one-on-one na interview yung bawat isa. Kahit na hindi daw tama. Sabi naman ni Atty. Topacio, highly suspicious. Bakit kailangan one-on-one? Eh alam po ninyo, siyempre pag nag-iimbestiga ka, kailangan po talagang tanungin mo sila dun sa personal circumstances yung participation nila. At kahit po sa korte, talaga pong pag maraming witness, under the rules of court, pwede mo pa nga pong pa-exclude muna yung witness, palabasin habang nagtitistigo yung isang witness na parehas yung inyong itinitestify. That is to protect the integrity of the witness and masiguro natin walang collusion po yung mga witness. Ang nakapagtaka po rito, subukan nyo pong interviewin isa-isa yung allegedly 18 Marines. Hindi po sila magpapa-interview. Ang nag-aabogado po si Congressman Mike Defensor at si Atty. Baligod at nadagdagan po
may nadagdag pang kapiraso na si Atty. Topacio. So nakita po naman natin na sila yung nag-aabogado doon sa 18 Marines. So kumbaga gusto po ninyo silang isa-isahin. Ito po yung napapanood ko lamang sa telebisyon. Ano po? Sa investigasyon, kailangan isa-isa para malaman kung pare-pareho ang kwento. Tama po kasi ganun po yan, nasa rules of court po yan eh. At nasa power po namin, National Bureau of Investigation po kami, sana po wag limitahan yung aming powers to investigate. Dahil kung gusto po nila talagang makapunta doon sa hangarin nilang maimbestigahan yung mga taong pinangalanan doon sa joint affidavit, kailangan pong tanungin namin sa isa kung sino talaga yung inaakusahan at ano naging partisipasyon. Halimbawa po, itong sarhentong ito, ang tinetestify niya, nag-deliver siya sa congressman na binanggit. Ito namang isang militar na to, ex-militar na to, dito naman. Malinaw po ngayon yung diagram kung sino ang itinuturo nila na gumawa ng kasalanan po. Okay, so gaano po kalawak yung scope na ibinigay sa inyo ng Ombudsman para maimbestigahan itong mga ex-Marines? Well, the power of the Ombudsman to investigate is plenary in nature. Nasa Republic Act po yan, creating the Office of the Ombudsman. And we were delegated, yung powers po nila, dinelegate po sa amin. But kami na rin po mismo, yung mandato ng NBI, mag-imbestiga. Pero mabuti nga po ngayon, meron pang delegated power sa amin na imbestigahan namin na yan naman po provided sa Constitution. Nasa Constitution po yan, sa Article 13, yung pong Ombudsman na sinasabi that the Office of the Ombudsman can delegate any agency to assist them in the investigation. Pwedeng NBI, PNP, COA, Department of Justice, at ano pa man pong agency na makakatulong sa kanila. So, ito yung ginagawa namin dito. Okay. Parehas lang po. Ma'am Corina, para lang po sa kaunawaan po ng mga tao na nanonood. Subukan po ninyo na pumunta sa pulisya at magpaimbestiga ng kaso. Meron kayong inireklamo halimbawang isang tao. Yung po bang mag-iimbestiga, kaagad tatawagin yung taong inireklamo o tatanungin po muna kayo, ano ba yung inireklamo mo? Yung personal circumstances mo, ano bang mga ebidensya mo? Diyan na po papasok. Yun po yung gusto naming malaman. Sino bang kumuha ng litrato na inyong ilagay? Ito bang litrato na to, willing bang mag-testify yung naglitrato nito? Asan ang original nito? Kapag nag-imbestiga po kami, ang duluhan po nun, magpapail tayo ng kaso sa korte. At ang pagpail natin ng kaso sa korte, meron pong tinatawag na quantum of evidence, yung pong basihan ng pag-convict. At ano po ang basihan ng pag-convict sa criminal cases? Proof beyond reasonable doubt na wala pong pagdududa dapat. Ang sabi po ni Ombudsman Remulla, nangyari daw yung umano'y cash deliveries noong panahon pa daw ni FPRRD. Kayo po ba'y may ganito ring mga findings? Meron po. Kaya nga po gusto namin silang tanongin at i-confront sa bawat pahina ng 36 pages nilang affidavit. Nagtutugma po ang finding po ng Office of the Ombudsman at ng NBI. At totoo po yun, yung isa pong delivery na may litrato doon na nilagay yung isang kongresista, ay makikita po at mababalidate na nangyari prior to the term of this administration. Malinaw po, meron pong nagtestigo rin sa amin na yan. Okay, so yung findings po ninyo, Ginoong Matibag, ang publiko po ba'y mabibigyan ng blow by blow o kayo po'y maghihintay bago kayo magbigay ng inyong recommendations? Mas mabubutihin po sana namin, Ma'am Corina, na tapusin namin kasi nga po, yung nangyari dito, 36 pages, 18 katao, iisa lang yung kanilang sinumpaan sa laysay. Kaya po kailangan naming himayin. Sana po, pagbalik nila rito sa 17, malinaw na yung istorya. Ibigay na po nila at pumayag sila na maimbestigahan, ma-interview namin isa-isa. If they want the presence of the counsel, papayag po kami. Pero ang magsasalita po sa investigasyon, hindi po yung abogado, yung pong mismo nag-affidavit. Ang presence po ng abogado, just to make sure na yung rights nila will not be violated during the portion ng investigation po. Bakit po kayo tinawag na kamoteng kahoy ni Atty. Topacio? Ano pong ibig sabihin nun? Hindi ko po alam. Sa akin naman po, hindi na po natin siguro dapat pang bigyan ng pansin yung mga ganyang pananalita. Wala pong puwang yan sa ating pong dissenting bansa natin. Saka nakita niyo naman po, marami naman siyang tinatawag na kung sino-sino. Mahirap naman po yun. Alam naman po natin na si Atty. Topacio, malaking tao yan at magaling na abogado. Inahangaan natin, pabayaan na po natin siya kung anong po opinion niya. Maraming salamat po sa inyong oras, NBI Director Melvin Matibag. Salamat po.
Missing in action Senator Bato de la Rosa may hiling kay Senate President Tito Soto. At Liza Soberano present sa Oscar pre-party ng Vanity Fair. Susunod yan sa agenda. Traffic check muna tayo ngayong Biyernes sa EDSA Mega Mall. Mabagal ang daloy ng mga sasakyan sa north and southbound lanes. Walang sapat na basihan at pilit lang. Ito ang muling pagdepensa ni VP Sara sa hakbang ng Kamara na kumalap ng karagdagang ebidensya sa mga impeachment complaint laban sa kanya. Pero para sa ilang mambabatas, wala raw dapat ikatakot ang pangalawang Pangulo kung wala naman siyang tinatago. Yan ang agenda report ni Joan Manalo. Fishing expedition kung ilarawan ni Vice President Sara Duterte ang apela ni Akbayan Party List Representative Chel Diokno sa House Committee on Justice. Hiniling kasi ni Diokno ang agarang pagkuha ng kopya ng mga dokumentong makatutulong sa komite para suriin ang mga ebidensya sa impeachment at malaman kung may sapat bang batayan para rito. Giit ng bise, pinapatunayan lang na naturang apela na walang sapat na batayan ang impeachment complaints. Anya, sapat na dapat ang mga ebidensya noong idineklarang sufficient in substance ng Justice Committee ang dalawang reklamo laban sa kanya. Kaya hindi na raw dapat magsagawa pa ng paghahanap ng ebidensya. Pero para kay Manila 3rd District Representative Joel Chua na miyembro ng Justice Committee, hindi fishing expedition ang apela ni Diokno. So hindi ibig sabihin na walang ebidensya taliwas sa sinasabi ng ating Vice Presidente. At para magbigay linaw lamang po, maliwanag naman na mukhang hindi siya masyadong familiar doon sa determination ng substance, no, sufficiency in substance. Maliwanag naman po sa aming rules na sa determination ng sufficiency in substance, ang tamang ititignan mo lamang ay yung recital of facts of the offense charge. At kung may pinapatunayan man daw ang pahayag ng VP, ito ay takot siya sa mga nalalaman ng dati umano niyang bagman na si Ramil Madriaga, natatayong testigo laban sa kanya. Kung wala naman po siyang kinatatakutan, so hahayaan niya. Nang sa ganon, ang statement po ni Madriaga ay kanilang mapabulaan pagdating na sa trial kung saan mako-cross-examine yung testigo. Sa amin naman po kasi, kaya kinakailangan na ito ay iharap muna sa amin sa hearing para siyempre malaman namin kung pinatotohanan niya yung kanyang salaysay dun sa sinumpaang salaysay niya, kung siya ba ay pinwersa, kusang loob ba niya itong ginawa. Nirerespeto naman ni Diokno ang opinyon ni VP Sara tungkol sa impeachment proceedings. Pero mananatili raw ang kanyang apela sa komite na makatutulong sa pagsusuri ng mga ebidensya laban sa bise. May pagkakataon din naman daw ang bise na pabulaanan ang mga alegasyon laban sa kanya. Para sa agenda, Joan Manalo, Billionaire News Channel. Missing in action si Senador Bato de la Rosa simula pa noong November last year. Pero tila lilitaw na rin siya sa wakas. Yun lang, hindi sa Senado, kundi sa Baguio City. Bala kasing sumali ng senador sa isang shooting competition doon. Sumulat na siya kay Senate President Tito Soto para humingi ng permiso na magamit nila ng kanyang pamilya ang Senate Mansion sa City of Pines. Pero malabong mangyari ito. Napag-alaman ng Politico website na under renovation ang Senate Mansion. Hindi na pumasok ang senador matapos umugong na may arrest warrant na sa kanya ang ICC. Co-conspirator si De La Rosa sa Crimes Against Humanity case ni FPRRD. Hindi nakalusot sa Bureau of Customs ang nasa 235 million pesos na smuggled cigarette sa Batangas Port na galing umano sa UAE. Tukoy na rin ng ahensya
ang nasa likod ng kontrabando. Narito ang agenda report ni Joash Malimban. Tinatayang nasa 235 million pesos ang halaga ng mahigit 600 master cases ng mga puslit na sigarilyong ito na ininspeksyon ni Customs Chief Ariel Nepomuceno sa Batangas Port. High-end daw ang kontrabando at may brand markings na Max Super Slim Ice Cool Blast pero wala itong graphic health warnings o required BIR stamps. Galing daw ang shipment sa United Arab Emirates. Ayon kay Nepomuceno, February 14 pa nasabat ang mga sigarilyo. Kaya ngayong may warrant of seizure and detention na, iimbestigahan na rin daw ng BOC kung peke ang mga produkto. Agad na sisirain ang mga nasabat na sigarilyo oras na matapos ang investigasyon. After nung ilang proseso lang, wawasakin natin yan. Kasi kontrabando, ibig sabihin, bawal talaga yan. Hindi yan pwedeng i-donate, hindi rin pwedeng auction. Ayon sa BOC, identified na ang mga nasa likod ng mga smuggled na sigarilyo. Pero hindi pa nila maaaring isapubliko ang impormasyon habang ongoing ang investigasyon. Nakikipag-ugnayan na rin daw sila sa ibang ahensya ng pamahalaan para matukoy kung sino ang mga possible sanang recipient at kung konektado ba ito sa local manufacturing ng mga peke at illegal na tobacco products. We will trace back kasi alam natin sino ang consignees, may mga pangalan niya sa registration. Titingnan natin yung behavior at yung track record ng mga dati nilang in-import. Then tingnan natin. Let's see kung magkakaroon ng dugtong doon sa hindi manufacturing but dugtong doon sa mga nag-ooperate ng illegal ng distribution ng illegally manufactured. Mula Enero, aabot na sa 127 cigarette-related operations ang matagumpay na naisagawa ng BOC sa iba't ibang entry points ng bansa. Ayon sa BOC, aabot na sa mahigit 2 bilyong pisong halaga ng smuggled cigarettes ang nasabat ng mga otoridad sa unang 3 buwan pa lang ng 2026. Para sa agenda, Joash Manimban, Billionaire News Channel. Arestado ang isang lalaki sa Pasay City matapos mahulihan ng nasa 12 billion pesos na halaga ng pekeng dolyar. Depensa ng sospek, hindi sa kanya ang pera. Narito ang agenda report ni Andrea Salve. Hindi na nakaporma pa ang lalaking ito nang damputin ng mga tauhan ng NBI Criminal Intelligence Division sa isang mall sa Pasay City. Nasa likod siya ng umano'y pagmamanufacture at pagbebenta ng peking dollar notes at US Treasury bills. Ayon kay NBI CRID Chief Attorney Jonathan Atienza, December 2025 pa nang makatanggap sila ng impormasyon tungkol sa iligal na gawain ng sospek. Pero dahil mailap, umabot daw ng 3 buwan ang masusi nilang investigasyon na humanto nga sa matagumpay na pagkakadakip sa lalaki. March 9 na yung aming agents sa Criminal Intelligence Division ay nakapag-meet up sa kanya at pinakita niya na talaga yung dollar bills, US dollar bills na binebenta niya. And on March 11 po at around 1 p.m. sa isang mall po dito sa Pasay City, nagsagawa po kami ng buy-bust entrapment operation. Aabot sa 12 billion pesos na halaga ng fake $100 bills, US Treasury bills at Malaysian ringgit ang nakumpiska ng NBI mula sa sospek. Sa tulong ng Bangko Sentral ng Pilipinas, nakumpirmang peke ang mga ito. Kaya mag-ingat ang public, especially dun sa $100. Medyo maganda yung quality. So makakalusot at makakalusot siya kung hindi tayo nag-iingat. Yung $100,000 are definitely counterfeit because it was issued sometimes in 1930s by the US government as a form, as a medium of instrument between Federal Reserve Bank. So it's not supposed to be for public consumption. Depensa ng sospek, hindi sa kanya ang mga peking salapi. Historical bonds na hawak ko, ito may nagbigay sa akin. Okay. Na may nagbigay sa akin, ay hindi ko sabihin pangalan. Asigurado may mga follow-up operations pa kami and we have leads and information already but we cannot divulge it. Ano po, no? No one can escape the long arm of the law, especially ngayon ang ating NBI is very proactive at very decisive po sa aming mga ginagawa ngayon. Nahaharap sa patong-patong na kaso ang sospek kabilang ng illegal possession and use of false treasury. Para sa agenda, Andrea Salve, Billionaire News Channel. Naglunsad na ng hot pursuit operations ang PNP laban sa isang babaeng Chinese national na itinuturong mastermind ng nasa 7 bilyong pisong halaga ng shabu na nasamsam sa Paluan, Occidental Mindoro. Modus daw ng sindikato ang paglipat ng droga mula sa malalaking barko sa high seas papunta sa mga speedboat.
at gumagamit pa ng drone para magbantay. 4 na sospek kabilang ang 2 Chinese at 2 Pinoy ang naaresto matapos sumadsad ang kanilang speedboat sa baybayin ng Paluan. She is female in her 30s, na Chinese national din. Siya ang nag-rent ng bahay, siya ang bumili ng bangka, yung speedboat, yung twin-engine speedboat sa Subic. Siya lahat ang nag-transaction dito. Halos 27 milyong pisong halaga ng hinihinalang shabu ang nasamsam sa loob ng NAIA Cargo Facility sa Pasay City. Halos 4 na kilo ng puting kristal ang natuklasan sa isang parcel. Sa X-ray screening ng Bureau of Customs, lumabas na mula pa sa bansang Malawi ang shipment na nakalagay sa pangalan ng consignee sa Pasig. Pero dahil walang nag-claim, idineklarang abandon ang cargo at siniyasat ng PNP at PIDEA. Binigyang pansin na ng Agrarian Reform Department ang mga magsasaka sa Hermosa, Bataan na inaagawan umano ng lupa ng mga dayuhan. Ang detalye sa exclusive agenda report ni Pierre Pastor. Tumugon na si Agrarian Reform Secretary Conrad Estrella sa reklamong inihain ng mga magsasaka ng Hermosa, Bataan na ang mga lupaing matagal nang dapat mapa sa kanila ay hindi ipinamamahagi sa kanila ng Provincial DAR Office. Sa kanyang pahayag, sinabi ni Estrella na ikinababahala niya na hindi pa rin naibibigay ang mga lupain sa mga magsasaka sa kabila ng matagal na niya itong ipinag-uutos. 29 hectares sa Balsik, Hermosa, Bataan na matagal nang sinasaka ng mga farmer doon ang umano'y pag-aari na ngayon ng mga negosyante. 15 hectares naman ang nasa Mambog sa Hermosa pa rin ang hindi pa rin nasa subdivide sa mga magsasaka dahil sa umano'y may iba na ring nagmamay-ari. Pawang mga Chinese nationals ang itinuturo ng mga residente na mga bagong may-ari umano ng ekta-ektaryang lupa na nasa ilalim naman ng Comprehensive Agrarian Reform Program o CARP. Dahilan kaya pinagdududahan ng mga residente na ang kanilang lupain ay pinagkakakitaan ng local government officials. Sinabi ni Estrella na hindi raw siya papayag na ang mga Pilipinong nabigyan na ng lupa ay muling mapagkakaitan nito. Ipabeberipika niya ngayon ang sitwasyon sa Hermosa, Bataan at titiyaking maia-award na raw ang mga lupa sa mga lehitimong benepisyaryo. Dagdag ni Estrella, kung mapapatunayan anya na nagkaroon ng irregularidad sa pamamahagi ng mga lupa sa Hermosa, Bataan, agad daw itong aaksyonan ng naaayon sa batas. Para sa agenda, Pierre Pastor, Billionaire News Channel. Nagtipon ng rising Hollywood stars for Vanity Fair's annual soiree. Among the guests, the Philippines' very own Liza Soberano, styled by Katie Chian. The Pinay actress wore a dress from Adnevic's Autumn-Winter collection, showcased during London Fashion Week. Her shoes, a Levi Milano. Ginanap ang Vanity's party a night for young Hollywood sa Bar Marmont in West Hollywood. Attendees include Kaya Gerber, Chase Infinity, Paris Jackson, and many more. Kabilang ang event sa pre-parties ahead of the Oscars, which will be held on March 15, LA time. Gadzini Ganados making a grand comeback sa pageant stage. Kasali siya sa inaugural Miss Grand International All-Stars competition. Siya ang 4th delegate to represent the Philippines sa event. Kasunod nina Alexia Nunez, Fuchsia Ravena, and Kaylin Trajano. Gaganapin ang coronation night sa May 30 sa Thailand. Si Gadzini ang pangbato ng Pilipinas sa Miss Universe 2019 where she placed top 20. Siya rin ang nanalo ng Best National Costume. They're ready for The Takedown one more time. Magkakaroon ng sequel ang most popular film ng Netflix na K-pop Demon Hunters. Ayon kay director Maggie Kang, she feels immense pride that the audience wants more. Anya, this is only the beginning. No word yet kung kailan ilalabas ang next film. Nominated in K-pop Demon Hunters for Best Animated Feature,
and Best Original Song sa upcoming Oscars. Ang hit OST na Golden also became the first K-pop song to win a Grammy. In celebration of Women's Month, Insular Life once again honors outstanding female leaders who are breaking barriers. Kilalanin ang mga bumida sa In Life Sheroes Awards sa Agenda Report ni Che Sulit. Courage, leadership, at impact. Ito ang mga katangiang tagline ng mga kinikilalang Shero. Mula 11 million lives noong nakaraang taon, Filipino life insurer In Life touched as many as 16 million stories sa pamamagitan ng Sheroes movement. Kasabay ng pagdaraos ng National Women's Month, ipinagdiwang nitong March 12 ang ikapitong taon ng In Life Sheroes. But Sheroes has never been just about numbers. It has always been about purpose. We wanted women to reclaim their voices and ensure those voices are heard. Ayon kay In Life Executive Chairperson Nina Aguas, access sa financial literacy, healthcare, business capital at dagdag na oportunidad ang ipinagkakaloob ng In Life Sheroes para sa kababaihan. Pero ang pinakamahalaga raw sa lahat, ang matunto ng bawat babaeng Pilipino ang confidence sa kanyang sarili. Their stories do more than move us. They mobilize us. They remind us that empowerment is not abstract. It is practical, it is tangible. It happens in classrooms, in communities, and in the everyday courage of women. Idinaos din ang ikalawang In Life Sheroes Awards kung saan binigyang pugay ang kababaihang nagtulak ng advocacy-led movements sa edukasyon, negosyo at community work. Kabilang dito si Mina Ballesteros, isang holistic rural education advocate, Sherilyn Siciliano, founder ng social enterprise at well-being na kampiyon ng sustainability at upcycling, at ang Foundation for Professional Training Incorporated na layong ipromote ang lifelong development ng kababaihan gamit ang vocational education. Ani Aguas, nagsisilbi silang ehemplo ng epektibong pamumuno. Layon din ng In Life na magbigay ng serbisyo sa mas marami pang komunidad. We wanted to reach out to the grassroots because if we are able to empower the grassroots, I think it will be more significant and meaningful. It's all about breaking the barriers. Yan ang mensaheng hatid ng In Life Sheroes. Pero hindi ito magagawa ng mag-isa. Makakamit ang tagumpay ng kababaihan sa kolektibong pagsasama. Para sa Agenda, Che Sulit, Billionaire News Channel. Halaga ng piso sumadsad sa bagong record low kontra dolyar. At top dating deal breaker ni Nicole Kidman. Ano kaya? Susunod yan sa Agenda. Traffic check ulit tayo sa EDSA White Plains. Mabigat ang daloy ng mga sasakyan sa northbound lane. Moderate naman ang southbound lane. Patuloy ang pagtaas ng presyo ng langis habang walang kasiguruhan kung kailan matatapos ang krisis sa Middle East. Saan natatakbo ang Pilipinas para makakuha ng murang petrolyo? Alamin sa Agenda Report ni Ivy Reyes, live mula sa Taguig. Ivy, go ahead. Willard, kinokonsidera na raw ng Pilipinas na mag-import ng langis mula sa Russia ayon sa Department of Foreign Affairs. Pero ayon sa kanila, nasa sa Department of Energy pa rin daw ang desisyon tungkol dito. Ngayong araw kasi ay nagbigay ng opisyal na pahayag ang DFA kasama ang iba pang ASEAN member states tungkol sa gera sa Middle East at nanawagan sila ng paghinto ng kaguluhan at pagrespeto anya sa international law. Is the Philippines considering to import oil from Russia? That is something which is being considered, but I will leave this to our the office, or rather to the cabinet member in charge of this, and that is the Department of Energy.
Kasunod ito ng lifted sanctions ng Estados Unidos laban sa Russian crude oil sa gitna ng tumataas na presyo ng langis simula ng isara ng Iran ang Strait of Hormuz. Inanunsyo ng White House ngayong araw na para manatiling stable ang global energy markets, may temporary authorization mula sa US para mabili ang stranded na Russian oil. Willard, sinubukan nating hinga ng pahayagang DOE at Palasyo pero wala pa silang tugon sa ngayon tungkol dito. Samantala, kinilala ng DFA ang anilay adverse impacts ng kasalukuyang gera sa global economic markets at maritime transport routes, kaya hinikayat ng ahensya ang ASEAN region na gamitin ang lahat ng available na mekanismo para rumisponde dito. Patuloy daw ang pagpupulong ng ASEAN member states para masiguro ang proteksyon ng rehiyon at ngayong araw din ay ginanap ang ASEAN Foreign Ministers Meeting na pinamunuan ng Pilipinas. ASEAN as an entity has also been having discussions with GCC countries, also on a bilateral basis. And in the United Nations, there was a resolution that was just passed concerning the situation in the Middle East. The situation in the Middle East. So I guess it's one of those things that are being done, but to pacify countries, we can only make statements. Kahapon lang nagpulong ang palasyo kasama ang ilang oil executives para pag-usapan pa rin ang mitigating measures ng gobyerno sa pagsilit ng krudo. Idagdag ko lang din, Willard, na sumirit hanggang $100.79 per barrel ang Brent crude kahapon, March 12, ayon sa Independent Commodity Intelligence Services. Isang araw yan matapos magbigay payo ang International Energy Agency na mag-release ng 400 million barrels ang member countries dito, kabilang ang Amerika, Canada, Japan at Germany, at ito na raw ang pinakamalaking oil reserves release na inirekomenda nila sa kanilang kasaysayan. Willard, sa ASEAN pa rin, nandito tayo ngayon sa Taguig para sa ASEAN Economic Ministers Retreat at para pakinggan ang talumpati ni Department of Trade and Industry Secretary Cristina Roque. At para sa kaalaman ng lahat, bukod sa ekonomiya, ang ASEAN Power Grid o ang pagkokonekta ng electricity networks ng member states nito ay isa sa highlights ng ASEAN ngayong linggo. Target nito ang cross-border power trading para mas sustainable daw at mas mapakinabangan yung renewable energy ng ASEAN region. At yan muna ang latest tungkol sa ASEAN mula dito sa Taguig, dahil sa kasalukuyan ay nagsasalita na si Secretary Roque. Maraming salamat. Ivy Reyes nag-uulat ng live mula sa Taguig. Mataas na unemployment rate ang bumungad sa 2026. Pero posible pa itong lumala dahil sa krisis sa Middle East. Narito ang agenda report ni Che Sulit. Tumaas ang unemployment rate ng bansa sa unang buwan ng 2026. Pumalo ito sa 5.8% o katumbas ng 2.96 million Filipinos na walang trabaho. Mas mataas ito kumpara sa 5% unemployment rate noong October 2025 at 4.3% na naitala noong January 2025. Ito na rin ang pinakamataas na antas mula noong June 2022. Umabot naman sa 6.35 million ang underemployed o mga Pilipinong may trabaho pero naghahanap pa ng karagdagang oras o dagdag na kita. Katumbas ito ng underemployment rate na 13.2%, mas mataas kumpara noong October 2025. Bahagyang mas mababa naman ito sa 13.3% na naitala noong January 2025. Ayon kay Divina Gracia del Prado, Assistant Secretary at Deputy National Statistician ng PSA, may kinalaman ang pagtaas ng unemployment sa post-holiday seasonal adjustments sa labor market. Dagdag niya, maaaring maapektuhan din ng sigalot sa Middle East ang March Labor Force Survey. Even domestically, we expect siguro bababa din yung employed natin because when oil spikes, the prices of oil spikes, yung mga businesses natin, some of them hindi na nag-hire or hindi na rin sila, or some of them nagle-lay off. Kasama rin dito ang mga repatriated OFW na posibleng dumagdag sa unemployment rate. Para kay Brian Ang, Vice President for Trade and Industry ng PCCI, hindi nakakagulat ang mga numero. You have extraordinary number of typhoons and earthquakes in the Philippines, and because of that, definitely your agricultural sector will be hurt. Agriculture and fisheries. You can see a drastic drop in employment in these two industries.
Another big effect is the slowdown in public infrastructure spending. Pero babala ni Ang, apektado ang job security ng mga MSME. Kaya may panawagan si Joshua Mata, ang Secretary General ng Sentro ng mga Nagkakaisa at Progresibong Manggagawa. We believe that it's so important for government as well to be able to protect existing jobs by providing wage subsidies for companies that are not able to float, to keep themselves afloat. Lalong-lalo na meron tayong crisis na hinaharap ngayon. Ayon kay Mata, nagpapatupad na umano ng freeze hiring ang ilang kumpanya. Maaaring senyales anya ito ng mas mabagal pang pag-usad ng ekonomiya. Para sa agenda, Che Sulit, Billionaire News Channel. Posibleng tumagal ng 6 na buwan ang mataas na presyo ng langis dahil sa krisis sa Middle East. Paano na ang ekonomiya ng bansa? Ang sagot sa agenda report ni Robert Tan. Malaking banta sa ekonomiya ang krisis sa Middle East. Sa Business 360 ng Billionaire News Channel, sinabi ni Philip Hagedorn, Chief Investment Strategist ng Atram Group, na posibleng bahagyang matapisan ang GDP growth ng Pilipinas dahil sa gyera. We had a forecast of about 4.9% GDP growth this year prior to this situation. With the scenario we're looking at today of 6 months, $100 oil, we're looking at probably 4.2% GDP growth. Still above 4, and next year, again, because the scenario only lasts 6 months, next year we're back to 6%. Posible ring anyang manatiling mataas ang presyo ng langis sa susunod na 6 na buwan. Oil price will be elevated between $90 and $100 a barrel during that period. Our models show that inflation, on average, will just get up to around 4%, the top end of the BSP target range. Now, there is a scenario that it goes longer than that, longer than 6 months. And the closest we can come to is looking at the 2002-2003 situation with the Ukraine war. And that we had inflation shooting all the way up to 6.5% and 8% on a month-on-month type situation. So it can get worse. Pinakamabilis na paraan naman para kay House Ways and Means Committee Chairman Miro Kimbo ang pagsuspinde sa fuel excise tax para mapababa ang presyo ng petrolyo. When gas prices increase, our tricycle drivers immediately have feel the pinch because they have to pay the same amount for boundary, but the cost of production for that day dramatically increases because gas prices have increased. So that's proving to be very, very difficult, and I think that's why the excise tax suspension is very, very important. To immediately implement. Inaasang sa Lunes maaprubahan sa ikatlong pagbasa ang panukalang emergency powers para sa Pangulo para tapyasan o isuspinde ang fuel excise tax. Para sa agenda, Robert Tan, Billionaire News Channel. Daragsana naman ang mga biyahero sa mga paliparan lalo't parating na ang summer. Pero pinangangambahan ng ilan ang posibleng pagtaas ng presyo ng flight tickets dulot ng mataas na presyo ng langis. Ang ilang solusyon na inilalatag ng Transportation Department sa agenda report ni Ched Gatchalian. Kalagitnaan pa lang ng Marso pero kinakabahan na ang ilan nagpaplanong bumiyahe ngayong summer. Nagbabala na kasi ang Air Carriers Association of the Philippines o ACAP na posibleng tumaas ang airfare dahil sa pagsirit ng presyo ng jet fuel, ang pinakamalaking operating cost ng mga airline. Bunsod pa rin ito ng krisis sa Middle East. Isa na sa mga biherong ito ang proud DIY traveler na si Micah. Thailand sana ang destination niya ngayong summer. Magmamahal yung ticket, eventually yung transportation papuntang airport magmamahal. Tapos hindi lang naman dito kasi sa Pilipinas yung apektado. So pagdating ko doon sa bansa na bala ko puntahan, magmamahal din yon syempre. Ang auditor sa Mandaluyong naman ni si Irene, may barkada goal sana to travel this summer. Pero baka i-cancel daw muna nila ito. Sana namin mag-get ng mga kaibigan ko this summer. And kung unti-unti na natin mararamdaman ng pagdalaw ng presyo ng gas through public transportations, I think most probably it will also take effect on the prices of plane tickets. Balak naman ng electric vehicle engineer na si Iggy na baguhin ang diskarte sa kanyang biyahe patungong Taiwan.
may mga itinerary na hindi na mapupuntahan kasi definitely hindi lang ticket ng eroplano yung magmamahal din yung local transport doon, saka yung mga bilihin at hotel. Effect nito sa amin, syempre definitely mas kaunti yung pasalubong na maiuwi. Nakipagpulong na si Acting Transportation Secretary Giovanni Lopez sa aviation officials para sa mga posibleng gawin para ma-stabilize ang pasahe. Sabi ni Lopez, halos nasa $190 per barrel na ang jet fuel ngayon. Hiniling na rin daw ng airlines na gawing 15 days na lang ang 30 days sa pagkukompute ng fuel surcharge. Wala namang problema ang DOTR at Civil Aeronautics Board dito. Kinausap na rin daw ng DOTR ang Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP na bawasan ng passenger service charge at navigation fees. Isa rin daw itong paraan para ma-stabilize ang airfare kahit patuloy ang dagdag presyo sa langis. Para sa agenda, Ched Gatchalian, Billionario News Channel. Dahil sa patuloy na sigalot sa Middle East, hindi lang presyo ng gasolina ang tataas. Posibleng maapektuhan din ang presyo ng tiket ng mga eroplano. Tumaas na rin kasi pati ang presyo ng jet fuel ayon sa monitoring ng International Air Transport Association. Lagpas kalahati na o higit 58.4% ang itinaas ng weekly global average ng presyo ng jet fuel. Mula $99 per barrel lang noong February 27 o isang araw bago at nakihin ng Amerika at Israel ang Iran sa higit $157 per barrel na nitong March 6. Pinakamataas ang increase sa presyo ng jet fuel sa Asia at Middle East na sumampa sa higit 70%. Aabangan ngayon kung i-a-adjust din ng Civil Aeronautics Board ang fuel surcharge na maaaring singilin ng airlines. Yan ay maaaring makita ng pasahero sa fare breakdown na nakalagay sa mga airline ticket. Mula August 2025, 8 buwan ng steady sa level 4 ang fuel surcharge na sinisingil ng mga airline. Mula 117 pesos hanggang 342 pesos para sa domestic flights at 385 pesos and 70 cents hanggang 2,800 pesos kapag international flights, depende sa flight distance. Nakabase ito sa isang pre-calculated table ng CAB at buwan-buwan ina-assess. Nag-aanunsyo ang CAB na adjustment depende sa lalabas na average ng presyo ng jet fuel. Sa Mean of Platts Singapore, ang nagsisilbing batayan ng presyuhan ng petrolyo sa Asia Pacific kabilang ang Pilipinas. Optional fee ang fuel surcharge na ginagamit ng mga carrier para makabawi at kayanin ang volatility o galaw ng presyo sa oil market. Ayon sa CAB, hindi ito bahagi ng basic o base fare at maaaring piliin ng airline na bawasan ang fuel surcharge o hindi maningil nito. Ang mga airlines na nais maningil ng fuel surcharge ay kailangang mag-file ng application form na gaya nito sa Civil Aeronautics Board at hindi maaaring lumagpas sa itinakdang ceiling. Kapag tumaas sa level 5, aakyat sa 151 hanggang 542 pesos ang fuel surcharge para sa domestic flights at 498 hanggang 3,703 pesos para sa international flights. Huling umabot sa level 5 ang fuel surcharge sa bansa noong March 2025 habang naglalaro sa higit $93 to $96 per barrel lang noon ang average price ng jet fuel. Noong August 2022 sa kasagsagan ng giyera ng Russia at Ukraine, umabot pa nga sa level 12 ang fuel surcharge nang maglaro sa $146 per barrel ang jet fuel. Umabot noon sa pagitan ng 389 hanggang 1,100 pesos ang fuel surcharge para sa domestic flights at higit 1,200 hanggang 9,550 ang sa international flights. Unti-unting bumaba ang fuel surcharge habang bumababa rin ang presyo ng langis. Ayon sa isang air industry insider, ang maaaring mangyari ngayon ay posibleng hindi offer ng mga airline ang mas mababang presyo sa range ng mga airfare para umakyat ang average revenue nila per seat without pricing themselves out of the market. Sa ngayon, may ilang international airline companies na sa ibang bansa ang nag-anunsyo ng pagtaas sa kanilang airfares. Dahil dito, posibleng maapektuhan ang budget para sa summer travel ng mga pasahero. Sagot dito, ang pag-book ng mas maaga o maghintay sa mga promo. Basta may issue na dapat himayin at kwentong dapat unawain,
I will explain. Bumagsak na naman ang halaga ng piso kontra dolyar. Nagsara ang palitan sa 59 pesos and 74 centavos, mas mababa kaysa sa naitalang 59.39 kahapon. Ayon kay Jonathan Ravela, Senior Advisor ng Reyes, Takandong and Company, ito na ang pinakamababang halaga ng piso. Ito raw ay dahil sa paglakas ng dolyar at patuloy na global risk aversion. Ayon naman kay Christina Ulang, Research Head ng First Metro Investment Corporation, bumaba ang palitan dahil sa mga pangamba ng net oil importing countries tulad ng Pilipinas. Inaasahan din na maglalaro sa 59 pesos and 60 centavos hanggang 59.90 ang halaga ng piso sa mga susunod na araw. Major red flag para kay Nicole Kidman, ang bad breath. Sa Las Culturistas podcast, sinabi ng aktres na ultimate deal breaker ito even if ikaw pa raw ang most gorgeous guy ever. She went on to share about a kissing scene with her Big Little Lies co-star Alexander Skarsgård. When Alexander Skarsgård ate a falafel sandwich before we did the scenes in Big Little Lies, I'm like, no, Alex. I'm meant to be kissing you and into you. Put away the falafel now. Right? Because the bad breath does not turn me on. Paliwanag din ni Nicole, meron kasi siyang heightened smell. And ang best-smelling celebrity daw para sa kanya, si Rihanna. Following the success of their MMFF entry, Bad Boys After School, balik big screen si Carlo Aquino sa isang reunion film with Bella Padilla. Sa A Special Memory, Carlo plays the role of Dindo, who's navigating his relationship with Sandra after nito ma-diagnose with Alzheimer's disease. Carlo tells the Daily Dish ng Billionaire News Channel that while he enjoys doing romantic genres, he has more to offer sa kanyang dream projects. Thriller, Thriller? O kaya yung mga parang multi-personality, ganyan. Like what? This is interesting. Parang Split or parang Secret Window ni Johnny Depp. Okay, so you're getting into different dimensions gano'n, in the psyche of a person. Kasi, parang 40 years old na rin ako. Yes, I can do drama. Talaga? Yes. Wow. I can do drama, I can do love story. Para rin makita naman nila na kaya ko rin gumawa ng mga gano'n. Talking about his married life naman, Carlo shared how Charlie Dizon changed him into a better person. The two tied the knot sa isang private ceremony on June 2024. Yes, yun yung nabigay niya sa buhay ko. That lightness, yung pagiging outgoing ko, talkative ngayon. Sinasabi ko nga kanina na very open na ako with other people. Kasi iba yung ang saya niya masaya siyang kasama. Although, syempre, nagkakaroon kami ng misunderstanding. Naman, you're human, right? Yes, pero parang okay lang kasi pinili ko siyang life partner. Pinili ko siya maging kaaway forever. Pinili ko siyang mahalin forever. Pinili ko siyang makasama. Pinay creativity takes center stage sa Sining Filipina 2026. Layo na exhibit to not only uplift women, but to also champion their talent and meaningful art. Nagbabalik si Ched Gatchalian. Gurong nagtuturo sa mga estudyante, lola na gumagabay sa apo, babae at kasarinlan, lugar na kababaihan sa bayanihan at hustisya. Ilan lang yan sa tampok na imahe ng mga obra maestra ng Pinay Artist sa Sining Filipina 2026. Ito ang kauna-unahan at natatanging all-female national art competition sa bansa. Ngayong taon, ang tema ay Babae para sa Bayan, Women Leading Change from Home to Nation.
Sakto ngayong Marso kung kailan ipagdiriwang natin ang International Women's Month, pinarangalan ang mga nagwagi sa sining Filipina mula sa top 10 finalists nito. Nanalong first place si Marta Goyon na may likhang pinamagatang Helping Hands. Ang obra daw niya ay base sa pagpapakatotoo. Mawa ka ng mga piyesa na alam mo makabuluhan, na hindi mo lang isipin yung kung ano yung nakikita mo, kailangan merong hugot sa sarili mo. Para naman kay second placer Mary Joy Go at third placer Jerilia Galgo, nakatulong ang event para maibida ang kanilang passion at mga karanasan. Put your whole heart into your work and everything will flourish. And I stopped kasi for 13 years and kakabalik ko lang po sa pagpipinta. Wala palang age limit pag gusto mo yung ginagawa mo. We're not limited in the four corners of the room. Like us women, we are tagged with different, like you're a mother, ganyan ka lang, you're a breadwinner, you need to work. But we are more than on what we can do. We can be leaders in the society. Dumalo sa exhibit sa Senator Risa Hontiveros at binigyang diin niya ang sakripisyo ng bawat babae sa pamilya at lipunan. Inorganisang event ng BDO at SM Supermalls, katuwang ang Zonta Club of Makati and Environs. Binigyang din naman ni Stella Cabalatungan, committee head ng Sining Filipina, na layo nilang bigyan ng tunay na representation ang kababaihan. Kaya tumanggap sila ng entry anuman ng edad at pinagmulan ng babaeng artist. This is a platform that we opened up to the women to show them that, hey, there is a venue for you to demonstrate and show us your skill. Bukas ang Sining Filipina exhibit mula March 12 hanggang March 19 dito sa The Podium. Para sa agenda, Ched Gatchalian, Billionario News Channel. NBA star Dwight Howard magre-retire na. At Alice Dixon, paano nga ba nagka-$12 million? Susunod yan sa agenda. Isang 30 anyos na Pinoy sa California ang hinatulan ng 64 years to life in prison dahil sa execution-style murder ng kanyang ex-girlfriend. Ang detalye sa agenda report ni U.S. correspondent Henny Espinosa. Mahilig sumayaw sa TikTok si Francis Lucero at ang kanyang pamilya. At madalas rin silang bumirit tuwing karaoke nights. Ang 27-year-old na si Francis ang panganay sa 3 magkakapatid sa isang pamilyang masaya at nagmamahalan. Pero mahigit 3 taon na ang nakalipas nang magbago ang buhay ng pamilyang Lucero. Noong March 6, 2023, kakauwi pa lamang ni Francis nang pagbabarilin siya umano ng kanyang ex-boyfriend na si Romier Taguiam Narag sa harap ng kanilang mga musmos na anak. Tinamaan siya ng 2 bala sa likod habang sinubukang tumakas. Hindi nagtagal ay binawian ng buhay si Francis dahil sa kanyang mga sugat. Agad namang naaresto si Narag ng mga pulis. May nakita na ako na tao na may dalang body bag. And that's what I started crying. I started, being hysterical. And I don't know, I just like the world span on me. Sa kanyang trial, iginiit ni Narag na dahil sa kanyang pagkapuno sa galit kay Francis ay nangyari ang pamamaril. Noong Pebrero, napatunayang guilty ang 30-year-old na si Narag sa first-degree murder, child abuse at iba pang kaso.
Pinuno ng pamilya at mga kaibigan ni Francis ang courtroom na ito para sa sentencing ni Narag. Humingi ng paumanhin si Narag at umaming nahihiya siya sa kanyang ginawa. Pero hindi ito tinanggap ng pamilya ni Francis. I don't know. I don't think I'll be able to forgive him. No. Ang sentensya kay Narag, 64 years to life in prison. Bagamat may katarungan sa sentensya para sa pamilya, hindi nito maibabalik ang kanilang Ate Frances. Sa gitna ng kanyang dalamhati, ang ina ni Frances Lucero ay patuloy na nagpapakatatag para patuloy na lumaban at magbigay boses hindi lamang sa kanyang anak, kundi sa ibang biktima ng domestic violence. Inilalaan ngayon ni Lizelle ang kanyang buhay sa paglaban kontra domestic violence bilang miyembro ng Daly City Commission on Women. Para sa agenda, Henny Espinosa, Billionaire News Channel, Daly City, California. Buo ang suporta ng BARM sa pamahalaan, lalo na sa gitna ng krisis sa Middle East. Isa ito sa highlights sa ginanap na Grand Iftar sa Malacanang na pinangunahan ng Pangulo. Narito ang agenda report ni Ivy Reyes. Bilang pagpupugay sa Ramadan, inihanda ang Grand Iftar sa Malacanang kahapon kasama ang ilang opisyal ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao sa pamumuno ni Chief Minister Al-Budara Makakwa. Ang iftar ay ang evening meal ng mga Muslim pagkababa ng araw sa gitna ng Ramadan. Sentro sa selebrasyon ang pakikiisa ng mga Muslim sa pamahalaan, lalo na raw sa gitna ng sigalot sa Middle East. Ang gera sa pagitan ng Iran at puwersa ng Israel at Estados Unidos hindi lang daw concern ng gitang silangan dahil issue raw ito para sa lahat ng naniniwala sa Islamic faith. We think of the many innocent lives that are clearly being affected, especially our Muslim brothers and sisters who during this sacred month should be experiencing a time of peace and reflection, and yet are now burdened with worry and distress. Many Filipino Muslims also share in this profound sorrow. So in moments like these, we are reminded of a simple truth. Peace anywhere matters to people everywhere. Idineklara rin ni PBBM bilang regular holiday ang March 20 bilang pagkilala sa Eid al-Fitr o ang pista ng pagtatapos ng Ramadan. Ang pakikipag-ugnayan ng Bangsamoro Region sa pamahalaan ay nabanggit din ng Pangulo sa kanyang talumpati sa UN General Assembly nitong nakaraang linggo. Sa pangangampanya niya para sa non-permanent seat ng Pilipinas sa UN Security Council, ginawang ehemplo ni PBBM ang Bangsamoro Comprehensive Agreement bilang susi sa anyay mapayapang komunidad ngayon sa BARM. Guided by the 1982 Manila Declaration on the Peaceful Settlement of Disputes, our relentless pursuit for peace achieved unalloyed success with the signing of the Comprehensive Agreement on the Bangsamoro in 2014 after many years of negotiations. The now peaceful and growing Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao in the southern part of the Philippines stands as a living testament to the transformative power of women to build enduring peace. Sa darating na Setyembre, gaganapin ang kauna-unahang eleksyon sa BARM na ikinagalak ng gobyerno ng BARM dahil sinasalamin daw nito ang demokrasya ng rehiyon. Matatanda ang ilang beses nang napospo ng halalan na nakatakda sana noong nakaraang taon. Para sa agenda, Ivy Reyes, Billionaire News Channel. Weather update naman tayo mula kay Pag-asa Weather Specialist Benison Estareja. Benison, kumusta na ang lagay ng panahon? Salamat, Corina. Ramdam nyo rin ba ang presko at mahangin na panahon ngayong Biyernes? Yan ay dahil sa patuloy na pag-ihip ng malakas na hanging amihan galing po dito sa may silangang Asya at umaabot hindi lang dito sa may Luzon at Visayas, kundi maging dito rin po sa hilagang bahagi ng Mindanao. Tuluyan namang humina ang bagyo sa labas ng Philippine Area of Responsibility at naging low pressure area na lamang. Posible na rin itong malusaw bukas at ang magandang balita, wala tayong asahang bagyo sa susunod na 5 araw. Kaninang umaga na itala po ang 13 degrees Celsius na minimum temperature sa may Baguio City na sinundan ng La Trinidad Benguet, Tanay sa Rizal, Basco Batanes at 17.6 degrees Celsius sa may Malaybalay sa Bukidnon sa Mindanao. Posible pa rin po ang ganito kababang temperatura hanggang sa araw ng Lunes dahil pa rin sa amihan. Sa rainfall forecast ng DOST Pag-asa ngayong weekend sa Luzon, posible po yung maulap na kalangitan at may hinang pag-ulan pa rin sa Sabado dito po sa amin sa Quezon Province,
Oriental Mindoro, Marinduque, Camarines Norte, Camarines Sur at Catanduanes at maging dito rin po sa Milalawigan ng Palawan dahil sa amihan. At sa ilang bahagi pa po ng Luzon, generally maaliwalas pa rin po o maulap ang kalangitan at may daraan na may hinang pag-ulan. Pagsapit ng linggo, posible pa rin po ang may hinang ulan dito sa may norte naman sa Batanes, Cagayan, Isabela, Aurora at Quezon, habang patuloy pa rin po ang generally maaliwalas sa panahon hanggang bahagyang maulap na papawirin hanggang sa natitirang bahagi po ng Luzon, including Metro Manila. Sa Visayas at Mindanao naman po sa Sabado, may daraan ding may hinang pag-ulan dito sa may Aklan, Capiz, Samar Island, Northern Mindanao at maging dito rin po sa may Caraga region, mga light to moderate rains dahil po yan sa hanging amihan. Habang bahagyang maulap hanggang maulap ang kalangitan sa iba pa bahagi ng Visayas at Mindanao. At sa linggo, generally mas magandang panahon ang iiral sa Visayas at Mindanao maliban pa rin sa pulupulong ulan dito sa may Eastern Visayas po at sa may Caraga. Sa kabuuan, may enjoy ng ating mga kababayan ng weekend hanggang Martes dahil bukod sa fair weather conditions, hindi pa rin natin ganong mararamdaman yung init ng panahon po dahil sa easterlies. Magpapatuloy ang malakas na amihan for Metro Manila. Between 21 to 31 degrees po ang ating temperatura hanggang Martes. Dito sa may Metro Cebu, 24 to 31 degrees. At sa may Baguio, kapansin-pansin po, 13 to 23 degrees ang mararamdaman lamig kaya magbaon po ng extrang jacket. At para naman sa ating mga magbabiyahe sa dagat this weekend, meron po tayong gale warning or babala sa mga delikadong alon dito po sa baybayin ng Ilocos Region, sa buong Cagayan Valley, pababa po ng Northern Quezon, Aurora, Eastern Bicol, Northern Samar at Eastern Samar. Nasa 3 to 5 meters po ang mga pag-alon dito. Isang delikado pa rin para sa maliliit na sasakyang pandagat. At yan muna ang napapanahong ulat. Happy weekend po. Ako po si Benison Estareja para sa Billionaire News Channel. Game over. Tuluyan ng magbibitiw sa laro ang NBA superstar na si Dwight Howard. Sa kanyang pagretiro, tila nawakasan na rin ang negosasyon para sana sa kanyang pagsabak dito sa Pilipinas. Yan ang agenda report ni Zeus Valdez. Tila naglaho na ang pag-asa ng Pinoy fans na makita si Dwight Howard na maglaro sa PBA. Ito ay matapos opisyal na ianunsyo ng dating NBA superstar ang kanyang pagretiro sa professional basketball. Inihayag ni Howard sa social media na oras na para sa pagtatapos ng isang halos 2 dekadang karera sa laro. Bago niyan, umasa ang Macau Black Knights na madala si Howard sa PBA Commissioner's Cup bilang import ng koponan. Ayon kay Team Governor Jack Ruby, matagal nang pinag-iisipan ng prangkisa ang pagkuha sa 8-time NBA All-Star. Pero para kay Charles Tew na naging coach ni Howard sa Strong Group Athletics sa Dubai International Basketball Championship at host din ng Beyond the Game ng Billionaire News Channel, mukhang tuluyan ng tatalikod sa laro ang dating NBA champion. Ikinalungkot man ni Chu ang desisyon, sinabi niyang isang malaking karangalan para sa kanya na makoach ang isang NBA legend. Si Howard na number 1 pick ng Orlando Magic sa 2004 NBA Draft ay isa sa pinakadominanting big man ng kanyang henerasyon. 3 beses siyang naging Defensive Player of the Year, 8 beses na NBA All-Star at nagwagi ng NBA Championship kasama ang Los Angeles Lakers noong 2020. Para sa agenda, Zeus Valdez, Abante. The Duchess of Sussex makes a surprise visit sa Children's Hospital sa LA. Nakipagchikan si Meghan Markle sa mga pasyente and even joined them for art activities. Ayon sa ospital, reminded ito of how powerful creativity can be in fostering joy, connection, and healing. Binisit din ni Meghan ang facility back in 2024 to lead a reading session with the children. A Philippine cultural symbol makes it to Hypebeast. Na-feature ang jeepney sa arts and culture arm ng sikat na lifestyle platform. Ayon sa Hype Art, the vehicle always stands out in the chaos of Metro Manila traffic. Nirecognize din ang Filipino builders behind the traditional mode of transpo. Calling King of the Road, the jeepney has become a symbol of resilience ng mga Pinoy. Some 3 years ago, umugong ang planong phase-out nito dahil sa modernization program. May power sa pag-manifest. Ito ang pinove ni Alice Dixon sa pinost na Instagram video. In the clip, maririnig na ang bank account daw niya
ay nasa higit $12.6 million. Sa caption, nag-share ang aktres ng tips on how she manages to achieve ang blessings. Isa rito ang paglagay ng picture or positive words na sa lugar na araw-araw nakikita, tulad ng notebook or bathroom mirror. Pero giit ni Alice, manifestation is not just daydreaming. Dapat daw ay may aligned action pa rin, and it's important din, anya, to keep going, even when nothing looks different. Kevin Tan teams up with Billionario to champion youth education. Present ang Alliance Global Group CEO sa signing ceremony held at the Hilton Manila Newport World Resorts. Naroon din sina Billionaire Quiz B anchor David Celdran, BNC Network Head Chair Favela, and BNC SVP for Marketing and Sales, Timmy Bailon. Line ng partnership to promote learning through knowledge based on competition. Abangan ang Billionaire Quiz B Season 2 dito lang sa Billionario News Channel. At habang tayo ay magbabakasyon ng 2 araw, may ibang mga miyembro ng gabinete ang hindi makakatulog. Oo, hindi pa rin tapos yung Rigodon. Hindi pa pala tapos. Hindi pa pala tapos. Ano yun, hanggang sa huling araw ng Pangulo, magpapalit pa rin siya. How many years? 2 more years. 2 more years. Pwede pa naman. Pwede pa, oo. Pwede pa naman. Ang daming chismis. Ang dami nga eh. May Exciting. nakakarating ba sa'yo? Meron, pero hindi ko pwedeng sabihin. Nasa Politico or BNC website. Oo nga, pumunta na lang kayo ng Oo. Politico o BNC website. Parang ayaw na namin kami pa ang sasabit dyan. Dahil pag sinabi sa Politico or BNC, sooner or later nagkakatotoo. Nagkakatotoo. Para silang may bolang kristal, ano? Hindi ba? Matinik eh. Pero para sa ikabubuti naman ng kalakaran ng gobyerno sa gitna po ng napakaraming pagsubok sa pagtaas ng langis, kailangan talaga we aim for the best in service. Yeah. Hindi ba? Tsaka wag kang magdasal tayong lahat na tumigil na ang giyera sa Middle East. Yan ang i-manifest natin. Yan na lang ang i-manifest. Pero okay rin yung $12 million. Ipagsabay nating i-manifest yun. Sarap nun, no? Ano yung minamanifest mo? Ako... Off-air or on-air? Ano ka ba? Okay. Alam mo naman yung minamanifest ko, hindi pwedeng i-on-air yun. Oo nga. Well, life lived yun. Health. Yes. And me, ako okay lang walang $12 million, basta walang sakit at umabot ako ng 120 years old. Para sa mga anak ko, ganyan pala kaliit, Hindi ba? Ma-achieve mo yan. Ikaw din. Mas matanda ako sa'yo. Hindi mahalata eh. Hindi mahalata. Wala naman, nasa pagka-fabulous yan. Yes. Okay. Happy weekend, everybody! At yan ang ating agenda ngayong gabi. Ako si Bernard Cheng. Ako naman si Ferdy Salvador. For more news and features, please visit our official website, bnc.ph. At ako si Corina Sanchez Rojas. Sa bawat issue may anggulo at ang balita may agenda.